Okay, welcome sa next video natin about column design pa rin na part ng reinforced concrete design project, no? So, I have done designing all yung columns natin, no, from second floor to foundation, no? And here are the results, no? Ito yung result ng SP column design natin. So, the sizes, no, as much as possible, of course, were kept to a minimum as well as their rebar percentage, no. Then tinignan natin yung practicality na dapat yung size ng column sa taas should be equal or should be equal and lesser than dun sa nasa bottom niya. No, kasi yung result ng design natin sa last video, kung maalala nyo, mas malaki yung column dito sa taas compared sa baba, no? And it is very impractical to do. So, yan, inayos ko na siya, no? Based dun sa result ng SP column optimization design. Okay? So, the next thing to do, no? Pag tapos ka na dito, na-determine mo na yung sizes and number of bars is to update your ETABS model. So, if you can recall, in our ETABS model, yung sizes ng column natin dito were initial sizes pa lang, which is 500 by 500. You can see that dito sa define section properties and frame section. Okay, ito yung column assignment natin or column property natin. 500 by 500 pa lang siya. So what I will do, I will create a section sa ETABS, no, for these sizes, no? C1 425 by 425, 475, and then 400 and so on. Okay? So ganun yung gagawin natin. So mag-create muna tayo ng section, no? So add new property tayo, rectangular, and then since column ito, no, name natin to na column 1, no, C1. Okay? And then yung ginawa natin sa beam, no, hindi natin pala nilagay yung size, no, pero dito lagay na natin yung size, no. C1 525, sorry, 425, no. 425. Ganyan na lang, no? Square naman tayo, 425 by 425. Tapos at 3F to 4F. Ganyan natin siya in-name para makita natin yung size doon sa section. Okay? And then, at date natin to, it should be 425. Okay? Dito sa section dimensions. The modifiers is 70% for both moment of inertias. Okay? Click OK. Modify show rebar, no? So, dito ayusin natin to. Make sure design type is set to column. Okay? And yung check design dito, reinforcement to be checked. Okay? Kapag kasi to be designed yan, siya yung magbibigay ng reinforcement. So, what we want to do, no, is to verify yung design ng SP column dito kay ETABS. So, I will be inputting kung ano yung result ng design ko dito. So, eto, 425 by 425 is 8 pieces of 28. Ilalagay ko yan sa ETABS. Okay? So, number of bars along 3 direction. So, kung 8 by 8 to 3 by 3 po yun. No? So, 3 sa 3 direction, which is yan yung X direction. 2 direction is Y direction. So, yun yung vertical. Okay? So, anyways, makikita mo yun mamaya. Longitudinal bar size and area, select yung 28 mm. Okay? Same with the corner bar size. Okay? Yung confinement, 12 mm to. Pero, hindi naman to nakaka-affect pa. No? We have another video for design ng confinement bars ng columns. Okay, so yan. Ito yung input natin for C1. Click OK. No? So yun. And you should see na nag-update dapat yung reinforcement dito sa figure niya. Okay? So ganun. And then click OK. No? And do that for all your columns. No? C1, C2, C3. Okay? So add copy nyo na lang para same yung parameters. No? So C2 is 475. And then, ganun pa rin, 3F to 4F to. Okay? Then, 475 to. Square tayo. The number of rebars are different, no? So, baguhin nyo to. 12 pieces na. So, kapag 12 pieces na, 4 by 4 na yan. So, should change this to 4. Then, the diameter, same pa rin na 28. So, it's still 28 dito. Okay? Then, make sure to be check yung nakaselect dito, ha? Okay? To be check po yung dito sa check design. Click OK. Okay? Ayan, makikita nyo, nag-update na yung reinforcement. Click OK. So, do that for all your columns. No? Next, C3 tayo. Add copy of property. Then C3, the size is 400 by 400. Then at 3F to 4F. Okay? Then 400, 400 to. Rebar, no? Change to into 12 pieces of 25, no? So, kung 12, 4 by 4 yun. And then change yung diameter dito into 25. Okay? Then click OK. So, yan. Yan yung C3 natin. Okay? So, do that for all your columns, no?
Okay, so ito na yung mga final sections natin, no? Tinapos ko na siya until foundation. Okay, so notice lang na yung pinakamalaking column natin pala, no, is nasa C2, no? Nasa ano siya, foundation to second floor, no? 575 by 575. So ito yon. Okay, then yung reinforcement niya 16 by 16 pieces of 28. Okay, so check natin kung tama ba. Okay, so yan, mukhang 16 naman to, no? 5, 10, 13, 16. Okay, dito yon dapat. So 5 by 5 siya na 28. Okay, so ayun, no? Then, after mong makreate yan, yung 9 na sections na yan, assign natin. Okay, click OK. And then, ganun pa rin, no? Select mo yung group. Naka-group na po tayo dito. So, pag magse-select ng group sa keyboard, Control G na lang. And then, select mo yung una, C1, 3F to 4F, no? C1, 3F to 4F, yun yung corner. So, dito sa bottom left, 4 frames selected. And then, assign mo yung ginawa mo. Assign section property, C1 na 3F to 4F. Ito, yung 425 na size. Okay, so yun. Click mo yung apply. Okay? And then, naka-name pala to na group, no? Kaya hindi mo pa makikita. So, dito sa view, set display options. Dito sa view colors by, gawin nating section properties yan. No? Tapos, dito sa object assignment, checka natin yung sections. Okay? Then, click apply. So, yun, no? You'll notice na yung corners dun sa taas, no, naging magenta yung color niya. Then, C1, 425. So, ibig sabihin, 425 na yung size niya. The rest, naka 500 pa. So, kailangan mong update. Okay? So, select natin yung C2, 3F to 4F. Okay? 14 frames. And then, assign yung C2, 3F to 4F. Itong 475. Click apply. Okay? So, yun. Naging magenta rin. Then, next is C3, 3F to 4F. Select 10 frames. C3, 3F to 4F. Click apply. Okay, so yun. Yellow naman siya dun sa loob. And then the rest, no, alam nyo na yung magiging process. So, ulitin natin for second floor to third floor. Ito yun. Select. Then C1, 2F to 3F. Okay, click apply. Yun. No, nag-update na to. Then corner, C2, 2F to 3F. Click apply. Okay, so yun. Then, double check nyo lang, no? Zoom nyo lang kung update ba talaga. C3 to F to 3F, select, 10 frames selected, then apply yung section niya. Okay, so yun, green siya dun sa loob. Then last, yung dun sa bottom, no? C1, foundation to 2F, select. Okay, 8 to. Bakit siya 8? 4 times 2, di ba? Dalawang level kasi yung kinonsider natin dito. Okay, and then C1, foundation to 2F, 500. Click apply. Okay, C2, foundation to 2F, select. Then C2, foundation to 2F, apply. Okay? Then C3, lastly, no? C3 foundation to 2F. Click apply. Ayun, no? So updated na yung sizes natin. Close na natin to parehas. Okay? Then save natin. So ayun, na-update na po natin yung ating size. No? So, all in all, no, yung model po natin should be updated na yung size ng beams and columns. No? Show natin yung beams, Control W. And then, object present in view, checkan nyo yung beams dito. Okay, so yun. Take note baka yung iba po sa inyo hindi pa na-update yung size ng beam. Dapat updated na to. G1 at 4F, no? Pag tinignan mo dito sa listahan ng section properties under define, okay, yung G1 at 4F, ito yung size natin na dinesign for that section, 375 by 500. Hindi na to yung L over 18.5. Okay, so i-delete na natin yung initial sizes dito, no? Para sure na hindi na magagamit yan. Itong C500 by 500, delete property nyo na. Okay? So, click nyo yung okay. And then, pati na rin yung mga initial section. Ito yung B1. Okay? Delete nyo to. B2. Ito. Itong may size pa. No? Delete property natin. B3, delete. 4, delete. Okay? So, para wala nang initial size dito sa list ko. Puro ano na yan. Designed size na sila. Okay? So, ayun. No? Then, click okay natin. Then what I will do, no, I will run na yung ating etabs, no? So I will run and then I will confirm kung safe yung section muna natin sa columns, no? Then click nyo tong ano, run analysis.
Okay, so after running, magde-deform siya. Click natin tong show undeformed shape. And then hide muna natin yung beams. Okay, kasi columns yung focus natin. So Control W po kayo. Then objects present in view, uncheck yung beams. Click apply. And then what I will do, I will design the column in a tabs. Okay? So dito sa sa tabs, no, merong design na tab diyan. Hanapin niyo yung concrete frame design. Okay? And then una muna, click niyo tong view revise preferences. Okay? Make sure it is set to ACI 318-14. Okay? And then andito yung mga design criterias natin, no? Okay naman na tayo diyan sa lahat ng 'yan. Okay? Then, click nyo yung okay natin. Okay, click okay. And then, design ulit, no? Concrete frame design. Okay? Then, select design combinations, no? Important na select nyo muna yung design combinations natin. Okay? By default, may default load combination si eTabs, no? Ito yung mga decon dito. Eh, may ginawa naman tayong load combinations na ultimate. So, dapat, yung nandito sa design combinations, yung ginawa natin. No? So, select mo tong lahat, tong decon, then lagay mo siya sa left. Okay? Then, yung mga ginawa nating load combination, if you can remember, we named those U1 until U38, no? Move that to the right, no? Lagay mo siya sa right. So, select mo lang, then click tong arrow na to para malipat siya sa design combo. Okay? Ayan, no? Yan dapat yung nasa design combinations natin. Then, click OK. And then, after that, no? Pwede na tayong mag-start design check. No? Click nyo na tong start design check kapag okay na kayo sa design combinations. Okay? Then, click nyo yun. No? So, mag-run si eTabs designing yung mga members natin. Okay, so after designing, no, punta naman kayo dito sa design pa rin, no? Concrete frame design, tapos display design info. Okay? Select this display design info na button. Okay? And then sa design output, select yung column PMM interaction ratios. No? May drop down dyan and then ang select nyo, column PMM interaction ratio. Then click apply. Now, class, makikita nyo po dito yung demand capacity ratios natin, DCR, no? Ni ETABS. And lahat ng DCR na more than one could be considered na failed yung design, no? Inadequate yung member or inadequate yung reinforcement. Okay? Those na less than one are safe, no? And then meron color coding si ETABS dyan showing yung severity ng DCR. So, pag red ka, considered na fail yon. So, pag may nakita kang pula dyan, fail po yon. Pag may nakita ka magenta, no, 0.9 to 1 yung range ng DCR, yellow 0.7 to 0.9, okay, 0.5 to 0.7 naman yung green, and then itong cyan, itong light blue is 0 to 0.5, no? Which are as much as possible, ayaw natin magkaroon ng DCR na less than 0.5 kasi sobrang underutilized ng section mo nun. Okay, so sa case natin, wala naman, no? Which is a very good sign ng design natin. However, merong mga red. Okay, at yung mga red na yon failed yon, so kailangan ko yun i-redesign. Okay, pero hindi naman din ganun kalayo, no? When you look at it, no? Saan yung mga nag-fail natin? 1.01 lang to. 1.019, 1.088, no? 1.071 kasi gumamit na tayo ng SP column eh. Okay? So, ang problema nga lang doon sa SP column, hindi tayo sure na yun yung nag-govern na design load combination, no? Or design load case natin. Kung maalala nyo, dito sa spreadsheet natin ng column, etong mga to, hindi tayo sure na, for example, dito sa C1, hindi tayo sure na yan yung magbibigay ng maximum DCR. Okay? Kasi in-approximate natin by using maximum PU, maximum MUY, and maximum MUX. Okay? So, gagawin natin, no, per column, we will update yung design forces. Isa lang na load case ang design forces natin. No? So, PU, MUY, and this should be MUX, no? From ETABS. Okay? And then, what you should do, no, i-update mo dapat yung iyong DCR dito sa ETABS and then SP column DCR. So, parang ito, lumalabas na initial design forces pa lang yan. No? Magbabago pa yan dahil in-update mo yung size mo ng column, no? Nagbago yung stiffness ng buong model mo, so magbabago yung distribution ng forces.
Okay? So, ganun po yung gawin natin, no? So, unahin muna natin class itong C1, no? 3F to 4F. Okay? So, select tayo. Select groups C1, 3F to 4F. No? Click nyo yung select. Okay? 4 frames selected. Tapos, right-click kayo dito sa workspace, no? And then, select show selected objects only. Ipapakita niya yung nakaselect lang. Okay? So, ayun. Tingnan nyo class yung apat, no? Ano yung DCR nila? Siyempre, apat, no? Pero yung maximum piliin natin, 0.985 dito sa far right, upper right corner. 0.985. Okay? Ilalagay ko lang yan dito. Okay? ETABS DCR is 0.985. Okay? And tingnan nyo yung DCR sa SP column, no? 0.96. So, of course, may difference yan, no? Magkaiba sila ng design force na ginamit, eh. So, kunin natin yung design force ni ETAB. Right-click nyo lang to. Okay? And then, ang governing load combination, U38, no? No, automatic yung isa-select yan yung may pinakamalaking DCR, no? Then, click nyo yung details. Okay? Click nyo yung details, no? Now, punta kayo dito sa envelope, no? Oh, no, dito na pala sa flex summary na lang, no? Wait, let me check, no? Textural. Wait lang, ha? 36. Okay, so ang pinapakita niya dito class, no, is yung design combo. Kaso hindi ito yung largest DCR, eh, no? Ayan, no, nag-ano siya dito. Ang DCR ng ganitong load case 0.462, no? Close muna natin 'yan. Dito sa listahan, hanapin niyo yung maximum 0.985 dapat dito sa table ng capacity ratio. Okay? Kasi 0.462 pala to, no? Nandito siya sa pinaka-last. Hindi pala ito yung governing load combination, sorry. So, let's look for 0.985 na to. Okay? Para makita natin yung controlling design combo. Ito, U27 yung nag-govern. Yan yung 0.985 dito. Okay? Then, click mo yung details. Okay? So, ayan, no? DCR is 0.985. Dito tayo mag-focus sa part na to, no, sa axial force and biaxial moment check. So, yung design PU, 342.47. Lagay mo yan dito kay spreadsheet. No? 342.47. Okay? MUY, altab ko lang, yun yung MU2 dito, 174.30. Okay, 2 decimals na lang natin. Okay, and then MUX, negative 163.67. Okay, 0.985. Yun. No? Yan yung design combo natin. And then, you should update yung SP column mo. Input mo tong design combo na to sa SP column, no? Using the same size and reinforcement, and then determine the DCR. Hindi na yun 0.96. Okay? May chance na 0.985 din yun, pero minsan hindi rin kasi si ETABS nagko-consider siya ng design moment effect dun sa top and bottom ng column. While kay SP column, single load lang yung kino-consider niya. Okay? So, ito na po yung updated na. So, gawin natin yan sa C2 ulit na. So, close lang natin to. Kasi magkaiba po ang DCR ng ETABS at ng SP column. So, escape ko lang, no, para ma-unselect. And then, Control G tayo. Select ko naman yung C2, 3F to 4F. Okay, 14 frames selected. No, kaso hindi mo nakikita kasi hinide mo. So, right-click ka lang dito, show selected objects only. Ayun, ipapakita niya sa'yo dito yung C2. C2 yung edges, di ba? And then look for the maximum DCR. No? Ano yung pinakamalaki? Yun yung 0.979 dito. No? Dito, yung magenta na to. So, right-click mo yan. No? And then make sure yung nakaselect yung governing. No? Kanina kasi hindi, eh. So, capacity ratio, 0.979, tama naman. Diba? Kasi makikita mo yung lahat ng DCR dyan pag in-scroll mo. Diba? Makikita mo lahat ng DCR. So, dito ka mag-focus sa largest. And then, click mo yung details. Okay? Lalabas dito yung summary. No? So, titingin ka naman dito sa axial force and biaxial moment check. No? Dito sa summary. Copy mo tong PU, MU2, MU3. Lagay mo sa Excel. Okay? Para makuha natin yung design forces. So, 495.18. 2 decimals na lang natin. No? Round up na lang. 237.73. Negative 286.92. Okay? And then, the demand capacity ratio is 0.979.
Okay? So, ayan, no? Yan yung demand capacity ratio natin sa ETABS. Okay? So, do that for all your columns, no? And then, yung may mga fail po, no, kailangan mong i-redesign yun. Okay? So, sige, isang story pa tayo. Click escape, no? Control G. Select yung C3, 3F to 4F. Okay? Select ko yun. Control T. Ay, hindi pala Control T, sorry. Pag na-select mo na, 10 frame selected, right-click, show selected objects only. So, makikita mo to. So, ang baba ng DCR nila, no? So, kunin natin yung pinakamalaki, 0 point, ano pinakamalaki dito? 765, no? Ito, nasa corner. So, right-click mo. And then, make sure na yung nakaselect, 0.765, no? Hindi siya automatic doon nag-select, eh. Okay, 0.765. Ito, U30, no? U30. Then, select details. Okay, then copy the design forces, no? 817.67, 168.55, okay, and 44.36. Okay, and then ang demand capacity ratio mo 0.765. Okay? So try nyo to ulit sa SP column. Ibabalik natin to sa SP column. And then copy mo lang tong mga size na to. Then determine yung SP column DCR para ma-compare natin yung dalawa. Pero bago yon, no? Ganyan yung process, no? Hindi ko muna siya gagawin lahat. Mag-focus muna tayo dun sa nag-fail. May nag-fail kasi 'Di ba? Show all objects ko na, ha? Right click, show all objects, no? Then, saan class yung column na nag-fail? Hanapin natin. Okay? Saang group yung nag-fail? Yung may red, no? So, usin natin yung view. So, dun sa taas, walang nag-fail. So, that's good. No? Dito sa baba, merong nag-fail, no? Sa second floor to third floor. And, yun yung, eto, 1.3 dito, no? 1.01, 1.08, tsaka 1.071. Okay? So, i-right click natin yung tatlo, no? I-3D natin. Tapos, right-click, show selected objects only para sila lang makita ko itong mga bagsak na to. Okay? Anong group sila? Hmm. So, nasa edges to, C2 to. Then, ito C3. So, ibig sabihin, dito sa Excel natin, fail to, no? Fail to. I-read muna natin to. Ayan, nag-fail sila sa ETABS. Okay? So, possible silang magbago pa. So, what I will do, no? Magre-design tayo, no? Kunin natin yung design forces nila. So, C2 muna. So, syempre, yung pinakamalaking DCR, ito, 1.088. Okay? So, naka-OS yan dito. OS means overstressed, no? Failed siya. So, ayun nga lang yung problem, no? Hindi natin makikita alin yung DCR nila, no? Kasi naka-OS 1.088. Pero pwede mo i-check yan dito sa details, no? Ayun, no? Dito sa capacity ratio ka tumingin, 1.037. Then details, 1.011. Hindi yan. Ang hinahanap ko, 1.088. So, check mo lang lahat ng OS. Ito, 1.088, no? Tapos, copy mo yung design forces niya, 1032.06. Oops, dito pala yan, sorry. 1032.06. And then, 294.66. And then, 147.85. Okay? See yan. So, sa ano, ang DCR nito ay failed, no? I-read natin to, no? Kasi failed siya. Tapos, ang DCR niya, 1.088 kay ETABS. Okay? Which are failed, no? Then, ganun na rin dito kay C3, no? Close natin. Alamin natin yung C3. Ito, right-click natin tong C3. No, 1.011. C3 to kasi interior. Tama? C3 interior. C2 edges, C1 corner. So C3 to sa second floor to third floor. So right-click mo yan. Ito, yung pangalan niya ang sa taas, section name. And then look for the DCR na 1.01. Okay, so scroll mo lang until makita mo yung DCR na 1.01. May OS dito, so check mo yung details kung yan ba. So ito nga, na 1.01. Imagine 0.01 na lang, no? Sobrang lapit niya na sa 1. Pero sige, considered as fail pa rin siya kasi more than 1. So, I'll tab 1613.28. Okay? 337.63. And then, 111.76. Okay, so these are failing design, no? Then DCR nito, 1.01. Okay? So, yun. So, yung mga pula na to, anong gagawin natin? I-adjust ko po yung kanilang size kasi bagsak to.
Itong 475 na size. Okay, so take note of that. No? Ito yung mga i-adjust natin. Gawin natin orange. Sige, yellow na lang muna. Yan yung adjust ko. So, may iba pa bang failed? Meron pa, di ba, dun sa baba. So, balik tayo ng e-tabs. Okay, so, click escape. Show all objects. No? Show all objects para makita ko lahat ng column. So, nakuha ko na yung nandun sa second floor to third floor. May bumagsak din dito sa bandang baba. No? Sa ground floor, no? Saan yung nag-fail doon? Ito. Tatlo ulit sila. No? So, select mo lang yung nag-fail. Okay? Select mo yung nag-fail. Then, right-click, show selected objects only para sila lang makita natin. Okay? Tapos, determine mo anong group sila. Okay? Anong group sila. Okay? Nasa corner tong 1.019, no? Right-click mo, no? So, C1 yun. Ayun, no? Name niya C1. So, C1, 500, 5 foundation to second floor. So, ito po yun. Kulayan natin ng dilaw. Fail to. Then text natin, i-read natin sila kasi fail sila. Tapos, eto naman, same group lang to, tong dalawang to, no? C2 yan. C3 yan kasi interior. And then, kunin mo na lang yung mas malaking DCR, 1.028. So, right-click mo to. Okay? C3 po yan. No? So, select ko yung C3. So, ito. So, ito class yung mga nag-fail from our initial design, no? Itong mga naka-yellow na to. So, lahat ng naka-yellow, re-redesign natin kasi failed sila. Again, design is a iteration process, no? So, kapag nag-adjust ka kasi ng size, tapos nagra-run ka, no? Nagkakaroon ng panibagong design force. So, I need to adjust again, tapos run ulit, no? Hindi naman to makukuha ng isang run lang. Okay, so kunin ko yung mga design forces ng mga nag-fail. No? Nakuha ko na tong first two. Dito naman tayo sa foundation to second floor. So, escape. No? Select mo tong C1. Right-click. Okay, and then hanapin mo yung DCR na 1.019. So, details. Okay, so ito yon 1.019 yung DCR niya. And then, PU is 1303.94. Okay, and then MU2, 386.87. 160.27. Okay? And then DCR, ETABS 1.019. Okay? Then C3, no? C3. Right-click ko tong 1.028. Then check mo kung ito ba yung load combination na DCR 1.028. So, hindi kasi 1.016 siya. Then check natin, ito ba? Hindi rin to. Ito ba? Okay, ito. 1.028. So, copy the design forces 2477.36. Negative 522.34. 127.30. Okay, and then the DCR is 1.028. No? So, ayan na, no? So, next step, no? Close na natin to. Okay, show all objects na natin, no? Then 3D natin, perspective toggle, no? Papalitan ko yung sizes ng mga groups na to because they are inadequate. So, ang tanong, paano mo malalaman, sir, yung tamang size? Pwede kang mag-upsize or magdagdag ng reinforcement, no? Kaso magiging trial and error yon. So, gagamit ako ng SP column para hindi na ako manghula. Okay, at gagamitin ko yung design function na yung SP column. So, hindi pa pala naka-open sa akin. Open ko lang yung SP column natin. Okay, and then input materials, no? 28,420 to. Okay, standard make beta 1 0.85. Click okay. Then general information natin, no, by axial tayo tapos design, no, pakigawang design and by axial to. Click okay, and then input section rectangular tayo, no? So increment natin, no. Gawin natin 400 yung start. 400 to 600, then 25 yung increment. Okay? Yan, click OK. Then input, reinforcement, all sides equal tayo. So number of bars minimum is 4, then maximum gawin natin 20. No? Then bar size minimum 16, maximum sabihin na natin 32. No? Clear cover, 40 plus diameter ng ties. So assuming 12 yung ties, 52 to.
Okay, make sure na cover to longitudinal bars yung nakaselect. Okay, click OK. Then input, um, loads na tayo. Okay, loads, factored. Unahin kong i-design tong C2, no? Tong C2 na to. Okay, so input mo tong loads ni etabs. Siyempre, hindi na tong loads ni SP column, no? Kaya ko kinuha yung design forces. So, 1032.06. Okay. Then, 294.66. 147.85. Click insert. Isa na lang, no? Isa na lang. Then, tignan natin kung anong ibibigay nito na ano, na sizes. Okay? Click OK. Then, solve, execute. Okay, so ang binigay niya, 425 by 425. Okay, kaso lagpas pala to ng percentage natin na 4%, no? Take note, 4% yung maximum. Hindi ko pala na-set. Dito yon sa input reinforcement design criteria. Okay, design criteria. And then, make this column type user-defined. Maximum ratio is 4%. Okay, clear spacing between bars is 40. Then, ang allowable capacity natin, gawin natin 0.95 na lang. Huh? Then, click OK. And then, by the way, no, napansin ko lang, 475 pala yung taas niya, no? Eh, okay na tayo dito sa 475 ng ano third floor to fourth floor. So, it should be 475 and above. Okay, so dapat pala dito sa input sections ko, okay, the start should be 475. Okay, and then yung end, sige, gawin natin 600 hanggang 600 yung maximum. 25 to, 600, 25 to. Click OK. Then solve, then execute. Okay, so yun, no? 475 by 475, tapos ang pinakita niya sa akin dito, 8 pieces na 32. Nadagdagan na yung bakal, no? Ayan, no? 8 pieces of 32 from 4 pieces of 32. Okay? So, ganun yung gagawin natin, no? So, update this, no? Same pa rin yung size, no? Pero ito, it should be 8 pieces of 32 mm. Okay? Then, take note, no, magbabago na rin. Ito, i-keep na natin to, no, kasi initial tong mga to, eh. Parang initial design process to. So, lagay natin dito. Initial design forces. Okay? Keep na natin yan dyan. Then, dito na tayo mag-focus doon sa SP column DCR, no? So, ito, di-delete ko muna tong etabs DCR dahil, teka, saan na ba ako? Tama ba yung napalitan ko? Hindi ko nakakita. Ayan, tama. 8 pieces of 32. No? And then, select nga muna natin to. Mhm. Ano natin? Italic natin. Okay, tapos, lagay na lang natin dito, no? Again, initial design forces. Bali, final design forces mo itong nandito sa mga columns na to. Okay, so si C2, 475 by 475, then we'll make it 8 pieces of 32. Okay, and then delete mo tong etabs DCR kasi magbabago yan mamaya. Okay, sige, wag muna. Control Z muna. Ilagay ko yung SP column DCR. View results tayo. Column DCR 0.92 sa SP column. Okay? So I'll write this 0.92. Bale, etong DCR na to, ni SP column, naka-base siya dito sa ETABS Design Forces. Okay? So next, yung C3 naman. Okay? So yung C3, nag-fail siya dito, no? So input section, rectangular. Saan tayo mag-i-start? Dun sa 400, no? Kasi C3 sa taas, 400. Okay? So 400, then 625 to. Okay, click OK. Then input loads tayo. Then ang ilagay ko, itong 1613 na to. Okay, 337. Okay, and 111. So, delete nyo yan. 1613.28. 337.63. Negative 111.76. Click insert. Okay, then solve, execute. Okay, so ang pinigay niya sa akin dito, 475 by 475, pero 12 pieces na 28 na. Okay, hindi niya na ginawang 8 pieces of 32. Okay, then we'll check sa etabs, of course, kung yan ba yung pasadong section. Otherwise, magre-redesign ulit tayo. So, okay na tong 475, then ito, babaguhin natin, no? Ng 12 pieces of 28. Okay? So, yun. 12 pieces of 28. Actually, dito, 29 nga siya eh.
So, ayan. And then, what's the DCR? No, view results tayo. 0.95. Okay, so lagay ko siya dito. Then, last two. Ito naman. No? So, input loads tayo. Input section muna. So, dito, C1 to. Yung nasa taas na C1, no? Sa ano? Sa Teka, foundation na pala to, no? So, C1 sa taas, 425, no? Then, C1 doon, 425. So, 425 ka mag-i-start. Okay? 425 to 600. Para hindi na siya mag-iterate dun sa mas maliit na section. Okay? And then, loads, no? Ng C1 sa foundation is 1303.94, negative 386.87, and then negative 160.27. Okay. Modify, click OK, solve, execute. Okay, so 500 by 500, 12 pieces of 32 yung binigay niya. Dinagdagan niya from 8 pieces of 32. Okay, so ayun, 12 pieces of 32 pala dapat. No? So yan. Yung mga na, ano na natin, no? Italic ko lang. Okay, tapos what's the DCR? View results. 0.88. Okay, so 0.88 ka dito. Okay, yun. And then yung natitira na lang is C3, no? 525 by 525 siya. Then 12 pieces of 32. Then, sige, iterate natin using yung section na yun, no? C3. 400 to 600 na. Tapos, ito na lang palitan ko yung loads. So, input loads, delete nyo to. 2477.36, negative 522.34, 127.30. Click insert. Okay. Then solve, execute. Okay. So, ang binigay niya sa akin, no, nilakihan niya, no? 525, naging 550 na. Okay. So, a-adjust natin to. Siya lang yung bukod tanging nagbago yung size, no? Kasi yung iba puro bakal lang. So, 550, tapos bakal nito, 12 pieces of 32. Okay. So, ito pa rin. Then, anong DCR niya? View results. Okay. 0.92. Alright. No? So, ayun. Now, itong mga naka-yellow, no, update ko sila sa eTabs, no? So, balik tayo ng eTabs. Unlock natin to, no? Unlock model. Then, define section property spring section. I-edit ko yung binago natin. So, starting with C2, 2F to 3F. Okay, C2 to F to 3F. Modify. Okay, anong binago natin doon? 8 pieces na 32, no? So, modify show rebar. Then, instead na 2 by 2, kung 8 pieces, 3 by 3 yon. Okay? Click OK. Yun, nag-update na siya. Then click OK. No? Then C3 to F to 3F. No? C3 to F to 3F. Ito. Modify. Show property. Okay? Modify show rebar. No? 12 pieces of 28 na siya. Okay? 12 pieces of 28. So kung 12, ganyan. 4 by 4. No? Then 28 na. Okay? Click OK. Click OK. Then next, C1 foundation. C1 foundation, ito. No? So, anong binago natin dito? 12 pieces of 32 na siya. So, modify show rebar. Instead na 3 by 3, 4 by 4. Okay? Click OK. Okay. Then, lastly, C3 ng foundation. Okay? C3 ng foundation is ito. Modify show property. Ito, naglaki yung size, no? 525 naging 550. Okay? So, 550, 550. Tapos yung bakal, same pa rin na 12 by 32. So, check mo lang kung 12, no? 4 by 4 yung 12. Okay? 32. Click OK. Okay? Then, okay, no? So, hindi mo na kailangan i-assign, no? Kasi naka-assign na yan. Automatic nang mag-change yung property niyan. What I need to do is to run na lang and then click mo yung start design check. Okay? So, run analysis natin. Okay? So, pag okay na sa run, no? Design, concrete frame design, start design check. Okay? And then, design,
concrete frame design, display design info. Again, display design info. And then, column PMM interaction ratios. Click apply. Click. Then, check mo kung may nag-fail pa. Wala na ako nakikitang DCR na greater than 1. Okay? Wala na, di ba? Tama ba? Baka may nakaligtaan ako. Wala naman, no? Maganda na yung ano niya, no? Distribution, no? Ang daming 0.9. Sabihin na utilize mo talaga. Tapos walang cyan, no? 0.5 below, no? Kasi pag may nakita akong cyan, no? Parang nisip ko, pwede pang liitan yun, no? Sayang yung matitibid mong concrete and reinforcement, no? Babaan mo pa, no? So, ganun yung ginagawa sa design, no? Tinitimpla mo siya, no? Such that ayaw mo ng sobrang babang DCR. Okay, para gamit na gamit yung section natin. So, safe na lahat class, no? Ito na yung final column size natin, no? So, you can screenshot this, no? Usually sa mga report, no? Pinapakita tong picture na to showing na walang nag-fail sa'yo, no? Para lahat ng column mo are safe, no? So, etong mga to, papalitan mo na to, ha? Itong mga DCR na fail. Okay, and then, fill upan mo ulit to, no? Possible na itong mga nasa taas nagbago ng kaunti dahil may in-adjust kang size, no? Pero maliit lang yung i-change, no? Okay? So, just make sure na dito sa design forces, it is updated to the final size, no, na forces. Okay? Update the DCR per column, no? So, hindi ko na ipapakita 'yon, no? Pinakita ko na just gawin niyo siya per group, no? Siguro gawin natin yung isang group, no? Tong C2, no? Ulitin natin. Tingnan natin kung ano siya. Kasi ito yung nag-fail kanina. So, C2 2F to 3F. So, Control G, C2 2F to 3F, select, no? Right click, show selected objects only para siya lang makita mo. So ayun, no, wala na siyang nag-fail. At yung DCR niya na 0.931. So lagay ko dito 0.931. And you'll notice na almost similar sila ni SP column na DCR. Okay? And then right click mo lang, no? Then check mo yung design forces, no? Details kasi possible na nagbago 'yan. 1031.82. Okay, yun, no, nagbago ng kaunti. Yun yung sinasabi ko. 1031.82. And then MU2, 296.88. May minor difference, no? And then negative 147.94. Okay? Okay, so ito yung updated, no? And update all of this, no? Para updated yung files mo. Okay, so yan. We need both of this DCR, no? Para maging comprehensive yung design process natin and maintindihan natin paano nag-work siya. So in case may nag-fail pa rin sa inyo, no? Possible kasi na ganun, no? Halimbawa, pinalitan mo na yung sizes, tas niran mo, may nagpula pa rin dito kay ETABS. Sa ETABS ka na mag-adjust, wag na sa SP column, no? So try mong damihan yung bakal sa ETABS agad, tapos iran mo. No? Dito mo na lang siya babaguhin sa define section properties, no? Dito sa mga to. Kung may nag-fail pa rin po sa inyo. Eh sa akin kasi wala nang nag-fail eh. Kaya eto na yung mga sizes ko.